Magandang tanghali at hapon na rin po mga kaibigan. Latest weather update po tayo. Pero bago natin yan ipagpatuloy, pa-like and subscribe po muna kung hindi ka pa nakasubscribe. At pahit po ng notification bell para notify ka sa lagay ng ating panahon. So mga kaibigan, dineklara na nga po ng Pag-asa etong low pressure area dito po sa ating bansa na may estimated pong layo na 980 kilometers east of Mindanao area mga kaibigan. Kasama rin po niyan ito pong southwest monsoon or hanging habagat ngayon na nagpapaulan po, nagbibigay ng masamang panahon dito po sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visaya. So balikan muna natin etong si Bagyong Karina mga kaibigan na nasa labas na totally ng Philippine Area of Responsibility. Pero binabantayan natin dahil hinahatak niya po etong low pressure area at nagbibigay ng palakas dito naman po sa southwest monsoon. Ang lokasyon itong si Typhoon Karina 615 kilometers northwest of Itbayat, Batanes po, na may lakas ng hangin ngayon na nasa 95 kilometers per hour na lamang. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo po sa 160 kilometers per hour pa northwestward po ang bilis na 15 kilometers per hour po mga kaibigan. Yung forecast weather condition natin, narito po yung mga lugar na apektado po nito nga pong southwest monsoon. Kasama rin dyan mga kaibigan etong sinasabi natin na low pressure area at yung mga thunderstorm. Sa area po ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands maulap po na panahon ng mararanasan dyan. May mga isolated light rains naman pagdating ng hapon at sa gabi dahil po yan sa southwest monsoon. So ngayon pa lamang po binabalaan na kayo. Binabalaan ko na po kayo sa posible pong pagbabaha sa mga bababang lugar. Yung ibang mga lugar apektado pa rin ng pagbabaha, humuhupa na, and hopefully wag na pong bumalik yung pagbabaha. So ngayon pa lamang linisin na po natin yung mga ester at mga kanal na siya pong main cause ng pagbabaha. Umiwas din po tayo sa pagpuputol po ng mga halaman, mga puno sa matataas na lugar para hindi po magkaroon ng pagbabaha o mga landslide po dyan sa mga mountainous area. Dito naman po sa area ng Bataan, Zambales, Pampanga at Benguet, maulap po na panahon ng mararanasan dyan, occasional rains po yung mga mahina hanggang sa posibleng paglakas na pag-uulan ang posibleng maranasan dahil po sa southwest monsoon na pinapalakas nga po nitong si Typhoon Karina mga kaibigan. So ganun din po yung impact pagbabaha sa mababang lugar. Ngayon pa lamang po maglinis na tayo ng mga kanal, mga estero para maiwasan yung pagbabaha. Umiwas din tayo sa mga matataas na lugar, yung mga landslide prone area anumang oras, kasi kapag ganitong maulan at tag-ulan talaga, yung mga matataas na lugar malambot po ang lupa, malaki po ang tsansa na magkaroon ng mga landslide area. Samantalang dito naman po sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon, maulap din po ang kalangitan na mararanasan dyan. Mga isolated light rains heavy rainfall naman pagdating sa gabi dahil naman po dito sa ating binabantayan din na southwest monsoon mga kaibigan kaya mag-ingat po kayo dyan. Sa ilang bahagi naman po ng area ng Visayas maulap din na kalangitan ng mararanasan with isolated light rains to heavy rainfall pagdating sa gabi dahil naman po yan sa southwest monsoon po mga kaibigan. So tulad ng aking sinasabi, balikan natin etong low pressure area na posible nga pong maging bagyo. And ayon na rin po sa Pag-asa mga kaibigan ay mababa pa as of now ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo within 24 hours Pero paglipas po ng 24 to 48 hours, doon po magbabago yung sitwasyon Maaobserbahan natin kung ito nga ba magiging isang ganap na bagyo. But as of now, ito'y malayo pa sa pagiging bagyo o tropical storm mga kaibigan. Yung sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y lumakas for 45 to 55 kilometers per hour ay posible itong maging bagyo at tatawagin po itong bagyong Dindo sa ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon pa lamang po mga kaibigan, alam ko marami po sa atin ang nag-aalala dahil nga po sa laking pinsala po na idinulot nitong si Bagyo o Typhoon Karina mga kaibigan. Pero syempre mas maganda pa rin yung prevention, yung ngayon pa lamang po mag-ingat na tayo. Ngayon din po sa ilang bahagi po ng Mega Manila ay nakataas po ang thunderstorm advisory. So makinig po kayo, yung mga lugar po na aking babanggitin, posible po magkaroon ng mga pag-uulan dito po sa Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon at ilang bahagi po ng Mimaropa, Zambales, Bataan at dito po sa Pampanga at sa Sasmuan. Diyan po sa mga lugar na nabanggit nakataas po
ang thunderstorm advisory. So mag-ingat po tayo sa posibleng baha at pag-uulan mga kaibigan. So tulad ng aking sinasabi, be ready po mga kaibigan, nasa rainy season tayo, yung tag-ulan po nandiyan at itong nalalapit na Agosto ay na rin sa pag-asa, magiging maulan, 2 hanggang 3 bagyo din ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan, lagi ko pinapaalaala, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi sa anumang banta ng panahon. And please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe